Hi! Gusto mo bang pumunta ng Macau? Gusto ko rin pumunta eh. Tara, punta tayo! Macau, Macau, Macau. Bakit maraming gusto pumunta ng Macau? Ako din eh, gusto ko rin pumunta lagi doon. Ano ba meron sa Macau at ano meron sa Hong Kong? At bakit maraming taga Hong Kong na gustong tumawid sa Macau? Ilang beses na ba ako nakapunta ng Macau? Maraming beses na, hindi ko na mabilang. Kasi mula dito sa Hong Kong, hinahakbang ko lang yung Macau, hinahakbangan ko lang, mga ilang hakbang lang nandun na ako. Anytime na gusto ko, go, go, go. So, isa ka rin ba sa gusto makarating ng Macau? At alamin mo kung anong meron sa Macau, kung anong exciting sa Macau, kung anong pwedeng gawin doon, at kung anong pwedeng makita, at kung anong pwedeng bisitahin. So, ang kahibahan ng Macau sa Hong Kong ay maraming tao. Of course, maraming tao din sa Hong Kong. Ang kaibahan nito ay is all about maraming casino, maraming sugalan. Sa gabi, sa Macau, sobrang ganda. Maganda kasi ang mga ilaw sa casinos talagang nagkikislapan, iba-ibang kulay. Yun ang kagandahan sa Macau paggabi. Kapag ikaw ay pumunta doon at mamasyal sa paligid mo, buong paligid mo, puro ilaw. Gaganda siyang tingnan. At sa araw, ano ang itsura ng Macau sa araw? Sa natatandaan ko, ang Macau ay napakasimpleng lugar na parang masasabi mong lumang lugar dahil sa itsura ng mga building doon na hindi kasing rangya, mga simpleng resident building na mga medyo may kalumaan na din. So, pag sa gabi maganda siyang pasyalan paggabi, ikot ka. Ngayon, pag papasok ka naman ng mga casinos, syempre lahat ng tao doon busy sa mga activities nila sa loob. So, papasok ka ng casino, depende sa iyo kung anong pangalan ng casino na mapuntahan mo doon. Nung unang kapanahunan, maraming tubig, maraming snacks na libre sa loob ng casino pag pumunta ka. Pero na-notice ko this time, may oras na. At ang tubig, hindi mo na makikita sa kung saan-saan lang na nakalagay dyan na lamesa. Hihingiin mo na. At kung meron man, makita mo lang dyan sa kung sinong mga VIP. Bibigyan sila or hihingi ka. Ganon ang nangyayari ngayon. So, sa Macau ay madaling pumunta mula sa Hong Kong. Kung sa Hong Kong ka, sasakay ka ng ferry. Ang pamasahe kapag hindi holiday or hindi public holiday or kung walang okasyon, ang pamasahe doon, kung pupunta ka ng Taipa, makakuha ka ng ticket na one way, mga 120 to 160 Hong Kong dollar. Pero, kapag mga public holidays, mahal ang ticket papuntang Macau. Kaya as a tip, huwag kayong pupunta ng Macau kapag holiday. Public holidays. Kasi mahal ang ticket. Aabot siya ng 280 Hong Kong dollar. One way lang yan. So, yun ang tip ko sa inyo. Kapag kayo nandito sa Hong Kong at plano nyong pumunta ng Macau, ordinary days lang kayo pumunta or linggo. Mga ganon. Ang kuhanan ng ticket sa Shun Tak dito sa Hong Kong, pupunta ka ng Shun Tak. Sa Shun Tak, nandyan kasi yung terminal ng mga turbojet at saka yung mga ferry papuntang Taipa. So, ang Taipa, yun ang pinakamurang ticket. Kung pupunta ka ng Macau, dumaan ka ng Taipa, Taipa Pier, doon, mura ang ticket. Pero kung dito ka sa main na turbojet na sa Macau, ferry ka talaga doon, medyo iba
ang presyo ng ticket nila, may kamahalan. So, ang ticket pabalik ng Hong Kong from Macau, hindi magkapareho. Minsan, ang ticket pabalik ng Hong Kong ay medyo mahal. So, depende. May mga kuhanan ng ticket dyan sa Macau Ferry Pier na hindi siya sa kuhanan ng ticket ng company, kundi may mga taong mas mura. May mga shop dyan o nagkalat na mga tao dyan na nag-aalok ng ticket. Doon kayo bumili kasi mas mura sa kanila. At the same time, alam nila ang oras, mas maaga. Mas maaga ang sakay mo papunta ng Hong Kong, mas mura. And then what? Pupunta ka ng Macau, huwag mong kakalimutang pumunta doon sa Ruined Church na tinatawag. Yung putol na simbahan. Doon mo makikita ang iba't ibang klaseng pasalubong or snacks or mga gawa na egg tart ng Macau. Yung pinaka specialty nila, famous nila na egg tart, malaki siya, pinalaki. At I think $10 isa. So pag bibili kayo noon, huwag niyong hayaan na yung mama na may suot na gloves na naghahawak-hawak lang kung ano doon. Huwag niyong hayaan na yun pa rin ang gagamitin niyang kamay na may gloves na yun na ginagamit niya everywhere para magdampot ng egg tart niyo at ilagay sa supot. So you have to be very careful. Aware kayo dyan kapag bumili kayo ng egg tart. So doon sa mga shop na yun, meron doon Kuiki. Ayan, sinasabi ko na yung Kuiki dito. Yun ang pinaka-paborito kong puntahan kapag bibili ako ng mga pasalubong, different kind of snacks. Doon marami libreng tikim doon. Papasok ka doon. May mga maliliit na platito doon na nakalagay yung mga products nila dyan. So everyone's are free to try those different kind of snacks. So, nasa sa inyo kung bibili kayo or tikim lang kayo doon. Egg tart, tapos yung mga different kind of candies nila doon. So, yun ang mga pupuntahan nyo. Tapos, akit kayo ng simbahan na putol. Pakit na yun. Nandun na yung mga doon sa may bandang taas. Nandun yung mga luma at mga antik na mga tangkidigeran tawag doon eh. So, yun ang place na yun na natatandaan ko noon na pinupuntahan ko pag ako napunta doon. And then, what else? Sa Macau, meron din mga boarding house o mga transient. Pag pupunta kayo doon, kung meron kayong kakilala or bago kayo pumunta, meron kayong contact, pwede lang din doon. Makakakuha kayo ng transient doon na sabihin nating 250 a day. 250 a day. Yes. Bahay na yun. Kompleto na yun sa loob. And then what else? Yung mga casino sa Macau, dikit-dikit lang yan. Dikit-dikit lang. Meron dito sa Macau Ferry, maraming casinos dyan. At meron din maraming casinos sa Taipa. So, nasa sa inyo kung saan nyo gusto mamasyal. Mag-picture-picture kayo dyan. Mag-inom kayo ng mga libreng tubig. Maghingi kayo ng mga snacks. Ikot-ikot lang kayo dun. Yun ang nangyayari kapag pumupunta ng Macau. Usually, sa mga turista, puro picture-picture lang. At pasyal sa casino. Picture. And then, ayun na. Yun ang mangyayari. And the same time, pinakamaganda dito is, pag pumunta ka ng Macau ng araw hanggang hapon or medyo gabi na, may mga libreng bus doon. Kung gusto mong pumunta sa Taipa o sa Macau, kahit saan ka doon, vice versa, may mga libreng bus na pwede nyo sakyan. Shuttle bus ang tawag doon. So, bawat bus may mga pangalan ng casino kung saan mo gusto pumunta at may kanya-kanyang linya. So, yun ang nanonotice ko doon pag pumupunta ako. Kaya, easy, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala pag pupunta ka doon kasi maraming Filipino din doon. Maraming Filipino na nagtatrabaho sa casino. Maraming Filipino na nagtatrabaho sa
bahay. Depende kung anong gusto mong applyan na trabaho, doon po pwede ka. At the same time, pagkakaalam ko, pag nag-apply ka ng trabaho sa Macau, first time, hindi basta-basta, manggagaling ka muna daw sa Pilipinas. So, paghanap ka ng agency dun sa Pilipinas na nag-hire ng trabaho papunta ng Macau, nasa sayo kung sa bahay ka magtrabaho as a domestic helper or sa casino or sa mga restaurant doon. Depende sa skills mo kung saan ka po pwede. So, yun ang masasabi kong tips sa inyo na regarding sa Macau, kung gusto nyo pumunta ng Macau. At dito ay maaari na mag-apply sa Macau kapag ikaw ay dati na nagtatrabaho doon. I think pwede ka na maghanap ng ibang employer o pagtatrabahoan mo kung tapos ka na doon sa isang company na pinagtatrabahoan mo, gusto mong lumipat, doon ka na mismo mag-apply. Hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas. So, that's all I can share to you. And then, what else? Yun lang. At, tara, punta na tayo ngayon sa Macau. Tara na!